Joel. Yes, boss. May konti akong gustong malaman sa mga diskarte ng mga pagtatari ng manok. Kasi kagaya mo, mananari ka marami kang alam na diskarte sa pagtatari, di ba? Ang pagtatari, boss, depende na yan sa nagtatari. Isa lang ang pagtatari naman kasi nakabase yan sa kung ano ang gusto ng isang mananari. Dahil ang pagtatari, napakaraming estilo. Ang bawat tao may kanya-kanyang estilo. Ang pagtatari kasi meron niyang sinasabing gaya-gaya o kaya kanya-kanya. Kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte yan. Depende yan sa sa'yo. Kung saan ka natuto, siyempre doon ka yun ang gayahin mo. Dahil doon ka nagpaturo o doon ka natututo, yun ang gagayahin mo. Pag sino nagtuturo sa'yo, siyempre yun ang gagayahin mo. Yan ang... Kasi nakaka-inspire yung mga nananari. Katulad ng mga nakikita ko na pati babae ngayon, magagaling na magtari Oo, lahat naman ang pwedeng marunong magtari Lahat ng tao pwedeng magtari. Basta nasa yung ang pagtari kasi yan parang hilig mo yan Di porket gusto mo lang gusto mo magtari dahil nakikita mo na gusto mo yung Hindi, ang pagtatari kailangan nasa puso yan. Parang sports yan. Sa buhay talaga Parang sports yan. Alam mo, mahilig ka sa basketball gusto mo lang makikita ka na maglalaro ka rin. Wala naman sa puso mo. Parang ganoon yung sa pagtatari. Kasi pagka makigaya ka lang na wala naman sa puso mo yung gagawin mo, useless yan. Hindi ka rin mag-aana dyan. Kasi barak dyan, ang pagtatari kasi, may sikreto yan Pag balat sibuyas ka dyan, hindi ka talaga pwede dyan. Dahil napakaraming kritiko dyan. Lalo na yung lalaki ng pusta, di ba? Pag nagkakamali ka dyan, ang sisi na sa'yo. Sa mananari. Pag sa panalo, tsaka hindi parang yung, di ba? Ikaw yung tatari, alam mo, derby, malaki yung pusta no. Siyempre, isang ko kasi doon yung, di ba, parang sa'yo, yung sabi mo, sa'yo yung sisi. Oo, sa'yo yung sisi. Yung tiwala mo na, talaga, di ba? Ang tatari naman, dito lang gawin mo. Mapaderby man yan, mapalokal, basta mapatupada. Isa ang gawin mo. Kung ano yung gagawin mo sa tupada, kung anong gagawin mo sa maliliit na laban, ganoon din ang gagawin mo sa maliit na laban. Hindi pwedeng yan, bagubaguhin mo yun. Dahil, halimbawa, doon ka masisira, ito, derby ito, gagalingan ko, hindi pwede yun. Lahat ng kabit na gawin mo, maski maliit na, dapat ka lang. Dapat permission. Gawin mo ang kaya mo. Ika nga, do your best. Ganun. Kasi marami na rin akong kilalang mananari pero parang may kakaibang si Boss Joel sa pagtatari kasi sa pagtatari hindi lang yung pera ang humble mo. Kailangan dyan may prinsipyo din. Prinsipyo mo. Yun ang pangalagaan mo. Yun yung magaling, yung hindi maganda. Hindi pwede yung pera lang ang humble mo. Tumatari ako ng libre. Basta magpasaya ko. Pero yung andun pa rin yung kalidad ng pagtatari. Wala babaguhan. Kailangan sa kalidad ng pagtatari, yun din ang gagawin mo pagtatari. Yun pala. Hindi mo pwedeng ito, tupada lang ito. Hindi naman ito namumusta. Hindi ko gagalingan. Hindi. Lahat ng tari nga gawin mo. Pares lang yan sa mapadirbi man yan o basta, kasi meron ding mga iba na mananari pero yung nakikita nila sa kapwa nila sinasabi nila ay yan wala yan yung niyang diskarte niya na-underestimate ka. Natural lang lalo pag nakita nila pagbuha ka ng pagtatari. Isa yan sa pagtatari. Pero ang pinakamahalaga dyan, alam mo ang kaya mong gawin. Alam mo na diskarte mo talaga. Hindi, wag mong pansinin yung gagawin nila dahil ang tari naman kasi competition yan. Kaya nga kung ano yung nalalaman mo, kasi ang pagtatari naman hindi mo naman yan halimbawa tinuturuan kita ngayon, natututo ka. Hindi alam mo agad, hindi. Ibig sabihin mo, matututo ako magtari, pero matututo ka magtari, pero yung prinsipyo mo at yung abilidad mo, nasa iyo pa rin yun. Kahit tuturuan kita, marunong ka na magtari ngayon sa discarding tinuro ko. Mayroon ka makikita dyang mas higit pa doon sa tinuro ko. Kumbaga may magsasariling ka din sa sarili mo. Ang pagtatari sa pagkasabong lahat na aspeto diyan nasa experience mo yan. Halimbawa, sa lahat ng mga tinarian mo, ito tinuro sa akin ni Boss Joel. Ngayon,
maglabang ka ng ano, obserbahan mo lagi yung mga tutura. Ito pala, maganda yung tinuro niya sa akin. Ibig sabihin, i-explore mo pa rin yung sarili Kailangan mo. mo i-upgrade mo yung nalalaman mo. Kung mayroon kang bago, huwag mong panghinayangan na gawin. Kung anong sa palagay mo nakakatulong. Katulad nung ano, ako, sabi ko nga sa'yo, 12 years old pa lang ako. Talagang hilig mo Talagang nag-aano ka na ng nagagaping na ako nun sa tari sa amin. Hindi pa pwede magaping ang bata. Siyempre, ang umpisa nun, nag-aano ka na sa manok. Sariling ano mo. Marites ako eh. Lahat ng mga kapitbahay naming sa Bungero noon, mga si Boss Joel magaling na mananari. Yung kapitbahay namin noon sa Bungero, si Rudy kung tawagin namin. Kasi Boss Joel, curious lang kasi ako sa mga kagaya yung mga mananari. Kaya parang may konti akong nandito ako napasyal sa ano mo. Kaya marites na naman kamo. Natanong ko na. Oo. Sa mananari talaga, hindi ko naman sinabi lahat. Ang buhay ng isang sabong, kung nasa manok, nasa nag-aalaga, nasa tari. Yung tatlo na yan. Nasa manok, nasa nag-aalaga, nasa nagtatari. Pag pinagsama-sama yon, pag pumilyor ang isa dyan, hindi ka mananalo. Yun ang ganyan ang sabong. Sa tatlong aspito na yan, pag aalaga mo ng manok, kasama na dyan yung bloodline mo, sa pagpapalaki mo, sa pag-kondisyon mo, sa pag-prepare mo, at sa pagtatari. Tapos ikaw pa yung magtatari, talagang. Pero hindi pa dyan natapos. Hanggang sa huling... Kasi may tari din yung kalaban eh. Ano? Kaya pa kasi pagalingan na. Hindi ka naman maging advantage pagka, halimbawa, paras kayo ng galing. Paras kayo ng galing ng manok. Kasi hindi naman nilalaban niya na hindi rin talaga magaling. Kung baga, nagkakaroon lang tayo ng problema dyan. Sa galing na lang ng manok, sa abilidad ng manok. Doon din sa manok, ano? Sa manok yan talaga. Kasi ngayon, sabihin mo lang advantage ako magtari dahil... Pero Boss Joel, kahit anong galing ng manok, kung kulang ka sa yung sablay ka sa sabi ko nga sa'yo, sa pagtari. Sabi ko nga sa'yo, yung tatlo na yan, manok, pag-alaga, pagtatari, pag isang failure dyan, hirap kang manalo. Pero parang pinaka-the-best na dapat hindi ka mag-ano sa pag-setting ng pagtatari eh. Nung sa setting kasi sa pag-aalaga parang basic na basic na lang yan, halos alam ng lahat yan. Madali. Sa pagtatari naman, alam din ng mananari yan sa may ibang mga maraming may alam din. Matagal na ng mananari. Pero sabi ko sa'yo, bawat mananari, mayroon niyang kanya-kanyang paraan. Tulad ko, hindi lang ang pagtatari kapitan kang kapit. Hindi. Mas advantage kung ikaw ang nag-aalaga, ikaw yung nagpalaki ng manok. Kasi alam mo yung kung ano lang ang gagawin ng manok. Kasi alam mo ikaw mismo nag-aalaga, alam mo kung ano lang ang kayang gawin ng manok mo sa ruweda. Hindi katulad ng yung iba na nag-handler ka lang na ulot mo to doon. Hindi mo naman alam yung tarihan mo ito. Hindi kabisado yung hindi mo kabisado ang laro ng manok mo. Hindi mo kabisado ang... Basta yon sa kanila. Tari lang. Katulad ng mga gapper lang sa sabungan. Papatari ka lang. Kasi isa rin sa ano nila doon, yung parang hanap buhay na rin. Hanap buhay na kasi yan. Kasi pag ikay ang pagtatari may naghanap buhay ka lang talaga, siyempre doon ka sa normal. Kung ano yung ginagamit ng iba, hindi ka pwedeng lumis doon dahil ikaw once na matalo yun, ang sisi ay nasa iyo. Kaya nga pag ikay mananari na nasa sabungan, kung ano yung gamit ng iba, yun lang din ang susundan mo. Kasi nakikita ka, halimbawa ako mananari, nakikita ka, iba-iba ang estilo nito. Siyempre, sarilihin mo lang mo lang yun. Mas baliwat, diba? Hindi ko naman sinabi na advantage ako. Hindi may advantage ako dahil akin ng manok eh. Alam ko yung manok ko, kung anong estilo nito. Kaya ako kasi, hindi man ako mananabong, ano ko lang, parang hilig ko rin na pagka gusto ko sumama sa sabungan, yung katulad nyo na sariling manok, sariling kondisyon, sariling pagkakalit ng tari, mas may tiwala, mas advantage yung tiwala mo dun. Hindi katulad yung pupunta ka ng sabungan, hindi mo naman kabisado yung manok, hindi mo kabisado yung nagtari, ano ka lang doon parang sugal na ano ka lang doon Swertihan. Sabi nga ng papa ko noon, nung ako'y bata pa, sabi niya, ito yung bili niya sa akin.
kung gusto mo manalo sa sabong, aralin mo ang lahat ng aspeto. Ibig sabihin, lahat ng diskarte. Pag-alaga ng manok, paano palakihin ng manok, paano mo tarian ng manok, hanggang ang huli mong ano sa manok, sa pagbitaw. Hanggang huli. Ano yun mo? Aaralin mo pa rin talaga Aralin mo yun. lahat. Yun. Ang, kasi dyan, sa 5 ano nga, aspeto ng pagmamanok, may isa ka lang na maging failure, sablay na lahat yan. Diba, magaling ang manok mo, maganda ang pagkondisyon mo, magaling ang pagtari mo. Pagbitaw mo ngayon, naisubo mo, nasubsub may ngayon. discarte pa pala sa pagbibitaw. Yes, of course, dahil ang manok, kailangan kabisado mo, kaya nga Bukod pala sa pag-alaga, sa pagdidiskarte ng pagtari, may diskarte pa palang bukod doon, yung pagbibitaw na. Pagbibitaw dahil yun ang final eh. Doon mo nakikita ang manok kung ano ang gagawin. Ngayon ko lang malaman. Doon mo Diskarte yan pa rin. Diskarte yan sa pagbibitaw dahil mayroong Parang diskarte doon, Boss Joel, yung ano? Mayroong manok na raser, di ba? Ngayon kung anong ikaw mismo nga, kaya nga kung ang manok mo alam mo, yung sarili mong manok, ano pang gagawin nito? Ito nagpapapasok, ganitong style ang bitaw ang gawin mo. Kailangan ang Alam ko ba naman, pagka andun na kayo, pag sinabing bitaw na, siyempre may guhit yan, di ba? Ang malaga, hindi ka lumampas sa guhit dahil may penalty yan. Ang ibig sabihin, pag nagbitaw ka ng manok, dapat alam mo ang laro ng manok mo. Kung kailangan ba siyang padiskartehin, kung kailangan mo siyang i-draw, o kailangan mo siyang, basta tatlong ano kasi ang manok kung ano yung estilo niya, dapat yun ang sundan mo. Halimbawa, pag binibitaw mo ang manok, lagi siyang nakakauna pag dumidiskarte siya. Kumbaga, hayaan mo lang siya na dumidiskarte. Ngayon, kung gusto mo namang i-draw, pag i-draw mo yung manok, kailangan pagka ang diskartehan mo rin yan ng kalaban, paglapag ng kalaban, diretso mo siya. Abutin niya kagad. Kailangan mag-abot sila sa ere. Pero ngayon, mahirap gawin. Alam mo bakit? Napakalaki ng gradas. Kaya ang isang pinakamagandang i-advise ko talaga, sanayin mo ang manok na sa malayo ibitaw. Yung diskarte na lang. Yun, isa pa isang diskarte yun. Yun talaga ang common ngayon kahit saan ka ano, hindi ka mahirapan. Sanayin ang manok mo. Hindi ikaw magsanay na sanayin mo ang manok mo. Boss. Nagkwentuhan kami. Sanayin mo ang manok mo na dumiskarte. Kasi yun ang common sa sabungan eh. Hindi katulad sa tabada, bigla na lang abutin sa sabungan kasi kailangan mo talagang ilayo. Pagka ang manok mo sanay sa ganung labanan, hindi ka na mahirapang ibitaw. Yun ang Gamit na gasolina, gas.